baka hindi tayo makaating sa gawain. Amen? Wala ang Diyos na kaya mag-comfort sa atin, baka ako tumayo ngayong gabi dahil sa sitwasyon ng ating paa kasi napakasakit. Amen. Namamaga. Pero Lord God, salamat sa iyo. Dahil yung comfort ng ating Panginoon sa kabila ng mga tribulation, suffering, and sickness na ito, amen, ay nagka-abound sa ating lahat. Amen? At sabi ng Biblia, sino nga ba ang nag-comfort sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. At kung tayo ay kinocomfort ng ating Panginoon, we may be able to comfort them. Tayo nga din daw ay kailangan mag-comfort. Marami kasing tao, hallelujah, na gusto lamang ay lagi siyang i-comfort. Amen. Gusto lagi siyang pribibi. Kulang sa pansin, kumbaga. Gusto lagi siyang center of attraction, at lagi siya ang kinikare, at lagi siya ang inaaruga at kinocomfort. Amen. Sa mga panahon ng tribulation. At sabi ng Biblia, kung paano tayo kinocomfort ng ating Panginoon, we may be able to comfort them. Tayo rin naman ay kailangan nating payapain sila, kailangan din natin i-comfort sila, which are in troubles. Yung mga tao na sa panahon ng troubles. Dapat alam din natin kung paano sila i-comfort. Amen. Wala namang ibang comfort sa atin, kundi ang salita ng ating Panginoon. Sabi ng Biblia, ng plug ng ating Panginoon, ako'y aalis, pero susubok sa inyo ang banal na Espiritu na siyang mag-aaliw sa inyo, magtutulong sa inyo sa lahat ng katotohanan. Susubok sa inyo ang mag-aaliw. In other words, siya ang ating comforter, walang iba. Amen. Amen. And that's what? The Word of God. Hindi na natin Lord. Who comfort us when we ourselves are comforted of God. Kung paano tayo ay kinocomfort ng ating Panginoon, dapat ay ganun din natin i-comfort ang bawat isa. Kung paano tayong inaaruga, kung paano tayong kinakalinga ng ating Panginoon, dapat ganun din natin kalingain ng ating mga kapatid. Amen? Hindi tayo pwedeng mamili kasi ang Diyos na kumalinga sa atin, hindi siya namili na kakalingain. Amen? Hindi sinabi, hindi ito kakalingain kasi ito matigas ang mukha. Ito kasi pasaway. Ito pabalik-balik sa ginagawang kasalanan. So ang Diyos, hallelujah, hindi niya tinignan yung ating mga kasalanan. Sa kabila nito, hallelujah, ibinigay niya ang kanyang sarili para ma-comfort tayo lahat. That's why ang tutulong sa atin ng ating Panginoon, kung paano tayo ay kinonfort ng Diyos, dapat ganun din tayo mag-comfort sa ating mga kapatid, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Hallelujah. For us, the suffering of Christ abound in us, yung daw, yung sabi nito, sapagkat kung paano sumasagana sa atin ang sakit ni Kristo. Ibig sabihin pala, mga kapatid, hindi lang yung biyaya ang sumasagana. Pati yung mga suffering sa ating Panginoon. Kung paano siya nagbata, kung paano siya naghihirap, hallelujah, kung paano siya nagtiis sa mga pagsubok, sa mga tukso, sa mga alimura ng mga tao ng panahon niya, ay dapat nag-a-abound din sa atin ang ganitong klase ng sufferings. Amen? Amen. Sabi ng Biblia, hallelujah, kung sino mang gusto sumunod sa akin ay pasalin ang kanyang krus. At sumunod sa akin. In other words, hallelujah, hindi ito isang bed of roses. Amen. Ang isang panahon na ito, hallelujah, ay kung paano ang Diyos ay nag-suffering, and whether we be afflicted, sabi dito ng Biblia, for as the suffering of Christ abound in us, sumasagana daw sa atin ang mga sakit na dinaras sa ating Panginoon Kristo as our consolation. Pero huwag kayong malungkot, hindi lang ito ang ating mararanasan, kasi ang sabi ng Biblia, as our consolation, ano yung consolation? Yung ating yung sumasagana din, hallelujah, as our consolation also abounded by Christ. And whether we be afflicted, kung tayo ay may mga affliction, it is for your consolation. Amen. Kung meron tayong mga affliction pala, meron tayong mga nararamdaman, mga nararanasan, ang lahat ng ito ay para sa ating consolation. This is for your consolation and salvation, which is effectual in enduring of the same suffering. So, saan siya gagana? Gagana lamang itong consolation ito. Makakamit mo lamang itong consolation ito and salvation if you endure the same suffering. Ibig sabihin, kung tinanggap mo ang kaparehas na suffering na dinaras ang ating Panginoon Kristo, tatanggapin mo ang salvation. Pero kung iiwasan mo, tatanggapin mo ang lahat ng mga
mga suffering na ito, aba, hindi ka mag-i-endure ng consolation nating nakasama. Kailangan maranasan mo, kailangan tanggapin mo ang lahat ng affliction na ito kung paano dinaras ito ng ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, which is effectual in the enduring of the same suffering. Kaparehas sa suffering, which we also suffer of whatever, or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation. Kung tayo ay naaliw, ito ay para sa ating kapakanan. And our hope, ang ating kaligtasan, ang ating pag-asa of you is steadfast, knowing that we are partakers of the sufferings. Tayo daw ay naging mga kabahagi ng sufferings na ito. Dapat ay maging kabahagi tayo ng mga sufferings na ito. Say amen. Amen. Hindi ko pwedeng, Lord, gusto mo sa heaven, pero ayaw mo ng mga sufferings. Lord, gusto mo ma-rapture, pero ayaw mo ng mga sufferings. Amen? Hallelujah. Kasi para ma-experience mo, ma-appreciate mo ang kaligtasan ng ating Panginoon, kailangan mong danasin ang mga sufferings na ito. Amen. So shall be also our consolation. Kasi sabi ng Biblia, sino kumaaliw sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Na siyang kumaaliw sa atin sa lahat ng kapigatian. Hindi lang konting kapigatian ito, mga kapatid. Lahat ng kapigatian. Amen. Puri ng ating Panginoon. Upang ating maaliw ang mga nasa anumang kapigatian sa mga magitan ng pag-aliw na inaliw din sa atin ng ating Panginoon. Kung paano tayo inaliw ng Diyos, kung inaaliw na tayo sa mga biyaya niya ng kanyang salita at nakapangako, dapat ganoon din nating comfort ang bawat isa. Sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga sakit ni Kristo, ay gayon din naman ating kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ng ating Panginoon. We have to be rejoice. We have to rejoice kasi yung lahat ng consolation na ito ay para sa ating lahat. Amen. Amen. Second Corinthians chapter 1, verse 12. For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conservation in the word, and more abundantly in the word. Sa scripture, mga kapatid, ang ating daw kagalakan ay mula sa ating mga testimonya. Amen. Kung meron kang magandang testimonya, na-testify mo ang ating Panginoon dahil na-overcome mo yung mga sufferings na ito, yung mga afflictions na napaglabanan mo sa tulong ng ating Panginoon. That is our testimony. Sabi ito, this testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not in fleshly wisdom, hindi ito dahil sa kagustuhan ng laman, amen, but by the grace of God. Tandaan nyo, ito magandang testimonya ay dahil lamang ito sa biyaya ng ating Panginoon. Wala tayo magiging magandang testimonya kundi tayo tinulungan at inalalayan ng ating Panginoon. Hallelujah. We have had our conversation in the Word more abundantly to you, Word. Sabi ng propeta sa preaching and the mark of the beast, the cross is not pretty. Ang cross daw ay hindi isang magandang bagay. It is not pretty. The cross is not pretty. It is an emblem of suffering and shame. Tingnan na natin. Lagi natin inaawit ng katang ito eh. Oh, that old rugged cross on a hill far away. Stood an old rugged cross. May isang cross doon. Pero yung cross na ito, hallelujah, is the emblem of suffering and shame. Puno ito, hallelujah, ng mga sufferings at ng kahihiyan. And I love that old cross, pero mahal ko ang lumang cross na ito. Amen? In other words, hallelujah, kasi ang cross ngayon ng mga tao ay nire-renovate na nila. Binabago nila yung mga cross na dapat nilang pasanin. Spiritually speaking, hallelujah. Yung mga pinapasan nilang problema at pagsubok, okay,
Pinomodernize nila. Amen. Hallelujah. Yung mga suffering, sabay, ginagawa nila ng paraan. Pero sabi dito, I love that old cross. Ano ba yung old cross na meron sa old cross? The emblem of suffering. Iba na ngayon kasi. Hallelujah. Where the dearest and best, for the word of the sinners was laid. Iba na ngayon, yung mga modern cross. Maraming tao at nangangaral ng cross. Pero yung cross na ito, hindi ito suffering and sin. Kundi kaalwalan ng buhay. Pagyaman, ginagawa nilang negosyo, ang cross na ating dinadala. Amen. Pero ang sabi ng Biblia, that old rugged cross is the emblem of suffering. Amen. Di ba? Maraming tao na ngayon yan. Yung mayaman dahil sa religion. Mayaman dahil sa ministry. Pero hindi yan ang cross na ating pinapasalan. Yung old rugged cross na gusto tumuhin ng awit na ito is the emblem. Dapat ang dala nito, hallelujah, taglay nito ang mga suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a word of the sinners was laid. Kasi ito ang nagligtas sa mga makasalanang nabihan. Amen. So I cherish the old rugged cross. Amen. Dahil ito ang trophy. Hallelujah. At last I lay down. I will cling to the old rugged cross. Yayakapin ko. Aakapin ko ang lumang cross na ito at exchange it someday for a crown. Dahil ito ay magiging kapalit ito ay ang koronang para sa ating lahat. Amen. Amen. Huwag kayong matakot. Huwag kayong manghina. Amen. Yung cross na ating pinapasan, magiging kapalit ito ay isang napakagandang korona. Yung korona ng kaligtasan. Korona ng putong ng buhay, sabi sa Book of Revelation. Amen. But that old rugged cross so inspired by the word, itong lumang cross na ito, hallelujah, na tinalikuran, itinakwil, inayawan ng sanlibutan as a wondrous attraction for me. Meron po bang attraction sa inyo, cross na ito? Dapat yung attraction natin sa cross na ito, sa salita ng Diyos ay di nawawala. Kung sa iba, baliwala na ang walang attraction sa salita ng Diyos. Kung sa iba, wala nang attraction ang cross na ito. Pero sa atin, meron tayong wondrous attraction. Can you say amen to that? Amen. Dapat yung attraction natin, hallelujah, nandun pa din sa krus. For the dear love of God, let His glory above. Why? Napaka-significant ng krus na ito. Kasi ang Diyos makapangyarihan sa lahat, na may-ari ng lahat ng bagay, iniwan niya ang kanyang trono, bumaba dito sa lupa para maipako sa krus. Amen. Yun ang ating Panginoon. Hindi na ito isang manamit ng bagay, mga kapatid. To bear it to dark, Calvary. Pray na natin Panginoon. Ang gandang awit na yun, mga kapatid. Alright, sabi sa Book of Isaiah, chapter 13, verse 6. Sabi ito, how ye for the day of our Lord is at hand. Nating ang panahon, ang araw ng ating Panginoon, natin na, it shall come as a destruction from the Almighty. At yung mga maasa ng kaligtasan, yung mga na-modernize ang cross, amen, binagaan ng cross. Di ba mayroong isa sa Facebook na nakita natin sa awit na may illustration. Yung lalaki pasang-pasa ng krus, kung siya'y nanghirapan, abay, nagreklamo siya sa Diyos. Lord, ang bigat ito, putulan mo nga, piniputulan. Habang naglalakad, nagpasito-sito pa siya, abay, dumating ang panahon, ay nahirapan naman siya sa puso-pasan niya. Sabi niya, Lord, pwede ba bawasan pa natin? Binawasan ulit. Ilang beses, hallelujah, binawasan ito hanggang sa dumating sa dulo, sa borderline, kung saan merong gap na kailangan tawiran. At alam niyo ba, ang krus na dala-dala niya ay sukat lamang dun sa gap. Amen? Na siya magtatawid sa kanya mula sa buhay na walang hanggan. Pero dahil pinutol niya, binawasan niya, minodernize niya ang krus, amen? Tinanggap yung konti, yung ayaw yung iba. Amen? Tumanggap ng ibang katotohanan, ayaw ng iba, nakatama sa kanya. Pinutulan ang krus. Amen? Pagdating sa dulo, at the end of the point, nandoon, hallelujah, isang malaking gap na walang ibang pwedeng gamitin pang tawid, kundi ang krus na kanyang dala. Anong nangyayari sa kanya? Hindi siya makatawid. Why? May maraming tao sa panahon natin na mangyayari ganyan. Because of the word. Hallelujah. Minodernize nila ang krus na ito. Na
nawalan ng attraction sa kanila ang krus. Iniisip nila na yung krus na dala nila ay pabigat na lamang sa buhay nila. Kaya maraming tao, di ba, nabibigatan pagka Sunday, di maka-church, kasi nabibigatan. Hirap sa kanila ito. Sa Wednesday, kagaya ito Wednesday, magulang ng tao, pero hirap sila. Amen. Sabi dito, mga kapatid, therefore shall all the hands be painted, mga kamay mapapagod, and every man's heart shall melt, tutunaw, manlulumo ang mga puso, and they shall be afraid. Pangs and sorrows shall take a hold of them. They shall be in pain as a woman that travaileth, para sila mga anak. They shall be amazed one at another. Sila mamamangasa sa isa. Their faces shall be as flames. Behold, the day of the Lord cometh, ang araw ng Panginoon darating. Cruel, but with rod and fence, anger to lay them desolator, and he shall destroy the sinners thereof out of it. At lapas ng lahat, pupusayin lahat ang makasalanan. For the stars of heaven and the constellation thereof shall not give the light. Ang araw ay hindi na magbibigay ng liwanag. Constellation of the sun shall be darkened. Didilim ang araw is going forth, and the moon shall not cause her light to shine. Hindi nasisikat ng buwan. Hindi na magbibigay ng liwanag sa gabi. And I will punish the world for their evil. At paparusahan ko ang mundo sa kanilang kasalanan, and the wicked for their iniquity. At ang mga makasalanan sa kanilang kasalanan. And I will cause them arrogancy of the proud to cease, and will lay low the loftiness of the terrible. Sa book of Psalms, chapter 27, that's the scripture. The place where you can let the pressure off, walang iba, kundi ang salita. Amen. Saan lang tayo mag-comfort, saan lang tayo mag-let off ng ating mga pressure. Kung tayo mga pressure sa buhay, sa dinadala sa araw-araw ng buhay natin. Wala tayong ibang paghihingaan ito. Amen. For in the time of trouble, we shall hide me in His pavilion. Yung pavilion ng ating Panginoon. At sa pavilion na yun, nandoon ang isang napakagandang comfort. Doon tayo mahihilay, doon tayo magpapahinga. In the secret of His tabernacle, He shall hide me, He shall set me upon a rock. Sabi ng propeta sa kanyang preaching, alerting of the pressure. If you want to do it right, I'm so glad tonight to tell you that there is a city of refuge. Mayroong isang lugar ng kapahingahan, tanggulan. And that is Jesus Christ. Lord. If you don't want to do wrong, the enemy is after you. Ayaw mong gawa ng mali, susulan ka ng kaaway. Nagawa siya ng paraan. Pero sabi ng ating propeta, huwag kayong mag-alala, mayroong city of refuge. Na habang nandoon sa city of refuge ka, habang hindi nakaupo sa city of refuge at nagpapahinga sa kabila ng mga pagsubok, ay kaya mo magpahinga. Sa kabila ng mga problema, ay kaya mo magpahinga. Why? Kasi nandun ka sa city of refuge. Tandaan nyo, sa city of refuge, ito ay city ng ating Panginoon, kailanman ay hindi ka magagalaw. Have faith in God. Get back to the Word. Take up your cross and follow me. Sabi natin. Ay natin